PCO USEC. Castro may mensahe sa mga Duterte supporters, dapat ding bigyang pansin ng mga Pinoy mga biktima ng EJK sa drug war. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit napagtutunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Ito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro mula sa Presidential Communications Office, PCO, na naglalayong magbigay pansin sa mga nararamdaman ng mga pamilya ng mga biktima ng sinasabing extrajudicial killings, EJK, na naganap sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, ang pansin ng publiko ay tila nakatuon lamang sa mga akusado ng mga krimen at hindi sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga hindi makatarungang pagpatay. Sa isang press briefing noong Biyernes 14 ng Marso, sinabi ni Castro na hindi dapat laging ang atensyon ng mga tao ay nakatuon lamang kina dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. Ang dating hepe ng Philippine National Police, PNP, noong ipinatupad ang war on drugs. Ayon sa kanya, kailangan ding isaalang-alang ng publiko ang mga biktima ng mga umano'y extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng administrasyon ng Pangulo. Siguro po pag-usapan din po natin yung mga diyam anong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao, aniya. Ipinahayag ni Castro na malimit hindi napapansin ang nararamdaman ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK at ang mga epekto ng mga pangyayaring ito sa kanilang buhay, hindi napapansin sa ngayon. Ano ang naranasan ng mga biktima? Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ang kanilang mga kamag-anak na naging diyam anong biktima ng EJK, dagdag pa niya. Hinamon din ni Castro ang publiko na mag-isip at tingnan ang sitwasyon ng mga biktima, sa halip na mag-focus lamang sa mga lider na inakusahan ng mga krimen. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit napagtutunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Tanong ni Castro. Sinabi pa ni Castro na nakakagulat na sa kabila ng mga akusasyon ng murder at crimes against humanity laban sa mga opisyal ng gobyerno na kinasasangkutan sa war on drugs. Tila parang nagiging bayani pa ang mga ito sa mata ng ilan. Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon yung ang naakusahan ng murder and crimes against humanity, dagdag pa niya. Ayon kay Castro, ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagturing sa mga biktima at sa mga akusado. Hiniling din ni Castro sa mga mamamayan na buksan ang kanilang mga mata at isipan upang makita ang buong larawan ng nangyari, hindi lamang ang mga akusasyon laban sa mga lider, kundi pati na rin ang mga nararamdaman ng mga taong nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa mga extrajudicial killings. Sana po ang taong bayan buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila ano ang naramdaman ng mga tao. Ng pamilya na naging biktima ng EJK, pahayag niya, naging makabuluhan ang pahayag ni Castro lalo na't inalala ng publiko ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte noong 11 ng Marso. Dahil sa isang arrest warrant na ipinalabas ng International Criminal Court, ICC. Ang warrant na ito ay kaugnay ng mga akusasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan na may kinalaman sa war on drugs na ipinatupad ng administrasyon ni Duterte. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng mas maraming pag-uusap tungkol sa isyu ng extrajudicial killings at ang epekto nito sa mga biktima at sa bansa. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya na bumabalot sa isyong ito, ang pahayag ni Undersecretary Castro ay nagbigay diin sa pangangailangan na maglaan ng pansin hindi lamang sa mga akusado, kundi pati na rin sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng balanseng pananaw ang publiko sa mga isyong may kaugnayan sa war on drugs at ang epekto nito sa lipunan.